atin ngayong dalangin, atin ngayong dalangin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad naming ang iyong anak, sa pamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain naway umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanyang mga alagad at ang sabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inuutos ni Jesus ng lahat ay makaupo ng pulo-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog nang tipunin ng mga alagad ng lumabis na hati-hating tinapay at isda. Nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Mapapansin natin, mga kapatid, na kapag ang Panginoon ang nangusap, marami ang tumutugon. Kapag ang Panginoong Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang nangusap, marami ang sumusunod. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, marami ang sumunod kay Jesus. Bakit? Marahil dahil siya ay gumagawa ng milagro. Bakit marami ang sumusunod sa Panginoon? Marahil marami ang naakit sa kanyang pananalita. Bakit maraming sumusunod kay Jesus? Dahil sila ay nakakakain. Pero ngunit mga kapatid,
Marahil marami ang sumusunod sa Panginoon dahil nakakaramdam sila ng malasakit at pagmamahal kay Jesus. At yan marahil ang pagpapaalala sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Marami sa atin ang tumutungo sa simbahan na ito, hindi lang dahil nakikibagay tayo sa panahon, hindi dahil piyesta lamang. Bagkus marami sa atin mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap, makipagsiksikan, nagsusumikap, makahawak sa lubid, nagsusumikap, makahipo sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, dahil ramdam natin ang malasakit at pagmamahal ni Jesus. Ang pagka-Diyos ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang Diyos na tunay na makapangyarihan. Bagkus kalakip sa kapangyarihan ng Diyos, kalakip ng kapangyarihan ng mahal na pong Jesus Nazareno, nandoon yung kanyang malasakit at pagmamahal para sa ating lahat. Sa atin pong ebanghelyo, napakarami pong sumusunod kay Jesus. Kaya ano ang sabi ng mga alagad ng Panginoon? Pauwiin na po natin para makabilis sila ng makakain. Ngunit ano ang tinugon ng mahal na pong Jesus Nazareno? Tayo ang magpapakain sa kanila. Tayo ang magbibigay sa kanila. Ibang pag-uugali ng mga alagad kay Jesus. Ang mga alagad, bahala na po sila. Pero pinaparamdam ni Jesus, huwag kayong umalis. Ako ang bahala sa iyo. Di ba mga kapatid, ganun ang tunay na malasakit? Yung malasakit na hindi mo pababayaan ang taong iyong minamahal. Yung malasakit na hindi mo iiwan yung taong iyong minamahal. At yan marahil ang pagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos, na ang kanyang pag-ibig sa atin ay tunay at wagas dahil puno ito ng pagpapalasakit. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, akala mo walang nagmamalasakit sa iyo, kung akala mo lahat ng mga tao iniwan ka na, pinabayaan ka na, tingnan mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa kanyang pagpasa ng krus, pinapaalala niya ang kanyang pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig sa iyo, puno ng malasakit. Kaya nga, kung puno ng malasakit ang pag-ibig ng Diyos, sa atin pong ebanghelyong napakinggan, meron lamang silang 5 tinapay at 2 isda. Pero ilan ang napakain? 5,000 kalalakihan, hindi kasama ang mga babae at bata. At nung pinagtipon-tipon ng mga tira-tirang pagkain, nakabuo sila ng 12 bakol. Bakit? Dahil tandaan mo mga kapatid, nag-uumapaw lagi ang grasya at pag-ibig at malasakit ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil mga kapatid, kagaya nga ng sabi ng grupo ng mga El Shaddai, kapag nagbigay ng pagmamahal ang Diyos, ito'y laging siksik, liglig, at nag-uumapaw. Dahil ang pag-ibig sa atin ng Diyos, wagas. Ang pag-ibig sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na malaki. Ang pag-ibig sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, tagos at puno ng malasakit. Kaya anong hamon sa atin mga kapatid? Kung ganoon na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ano ang hamon sa atin?
hindi lang ibalik ang pagmamahal sa Diyos. Bagkus ang tunay na pagmamahal sa Diyos, napapakita din sa pagmamahal sa ating kapwa. Baka nga, lapit ka ng lapit, punta ka ng punta dito sa simbahan ng Quiapo, hawak ka nga ng hawak sa imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi ka naman marunong magmahal ng iyong kapwa. Hindi tunay na pagmamahal iyon. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos na ipapakita sa iyong pagmamahal at malasakit sa kapwa. Kaya nga mga kapatid, dapat ang mga deboto walang makasarili. Ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mayabang. Ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi makasalanan. Ngunit ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, na nagmamahal kay Jesus ng buong buo, ay dapat may malasakit sa kapwa. Sa madaling salita mga kapatid, ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi dapat sinasarili. Ngunit ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ibinabahagi. Ang malasakit sa atin ng Diyos, dapat magkaroon din tayo ng malasakit at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng napakalaking pagmamahal sa atin ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ay puno ng malasakit. At kung puno po ng malasakit ng pagmamahal ng Diyos, hamon sa atin, magmahal at magkaroon ng malasakit kagaya ng sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutuganan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o material na bagay. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon na walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aliwin ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin. Gayun din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa.
Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon ay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon ay sarap ang awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, puno ng pagmamahal at malasakit para sa atin. Siya ang kordero ng Diyos,
Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakidambangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto mo ka namin. Araw mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka
namin.